babaeng paulit-ulit mong sinaktan ay isang delikadong bagay kapag natutong bumangon. Pwede mong saktan ang isang babae ng paulit-ulit. Pwede mong baliin ang kanyang puso, guluhin ang kanyang isipan, at paluhain ang kanyang kaluluwa. Pwede mong iwan siyang durog at wasak, iniwang sugatan sa paraang hindi mo maiisip. Pero tandaan mo, ang babaeng matinding nasaktan ay maaaring maging isang delikadong tao kapag natutong bumangon. Kapag nalampasan niya ang sakit na halos sumira sa kanyang katinuan, hindi na siya magiging parehong babae na minsang minahal mo. Pwede mo siyang itulak sa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay, iwan siyang luhaan at halos sumuko sa sarili niya. Pwede mo siyang dalhin sa puntong halos ipagdasal niya na lang na mawala na ang lahat ng sakit. Pero sa oras na matutunan niyang buuin muli ang kanyang sarili, huli na para sa iyo para mapagtantong maling babae ang sinaktan mo. Ang isang babae ay maaaring maging marupok, pero sa kabila nito, siya rin ay may kakayahang maging matatag. Kaya niyang magpatawad, pero kaya rin niyang hindi magpakita ng awa kapag natutunan na niyang lumaban. Kaya mag-ingat ka sa babaeng pinili mong saktan, dahil baka isang araw, ang sakit na ipinadama mo sa kanya ang siyang maging dahilan para maging isang taong hindi mo na kayang kontrolin. Tandaan mo, walang babaeng lalapit sa isang lalaki nang may masamang hangarin. Ang isang babae ay refleksyon lamang ng kung paano siya itinuring. Alam mo ba kung bakit binabaliwala ka lang niya? Kasi habol ka ng habol. Pinaparamdam mo kasi sa kanya na sobrang halaga niya. At yun bang hindi ka mabubuhay kapag wala siya? Alam mo, dapat huwag ganon. Kapag ang tao binibaby mo kahit matanda na, may i-spoil pa rin yan. Subukan mo nga ang baliwalain at subukan mong i-ignore. At subukan mong siya naman ang maghabol sa'yo. At subukan mo naman na siya yung gagawa ng paraan para may kontak ka. Subukan mo, wala namang mawawala. At alam ko namang kaya mo. Pero kung hindi siya hahanap ng paraan para makita at makontak ka, huwag mo na rin siyang kontakin. Kasi ang ibig sabihin lang yan, hindi na siya interesado sa'yo.